state of the nation. Sir! Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Emergency lang kami, PNP kami. Ayun, alam ko na naman yan, sir. Isang convoy umano ng PNP chief ang nahuli sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas. Nakipagtalo pa ang humuling tauhan ng DOTR SAICT sa pulis na miyembro ng convoy. Nakiusap itong daraan sa EDSA busway dahil may emergency umano at papunta silang Camp Crame. Hindi natiketa ng convoy na umalis agad pero bumalik din ng isa para magpatiket. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni PNP Chief General Romel Marbil tungkol dito. Mag-ingat po sa pagkuha ng kasambahay, baka mga gamit nyo pala ang kanilang pakay. Modus daw ito ng isang babaeng nahuli sa Rizal na ilang araw pa lang namamasukan sa among Chinese. Tumangay na ng halos 5 milyong pisong ari-arian. Yan ang exclusive report ni Katrina Son. Sa isang subdivision sa Cainta Rizal, inaresto ang babaeng ito na ayon sa pulisya, modus daw na mag-apply na kasambahay. Pero pag nakuha na ang tiwala, magnanakaw at mawawalang parang bula. Sa katunayan nga po, meron na po siyang warrant of arrest na file. Marami na po siyang biktima. Marami pong pumupunta dito para itinuro siya. Itong dahilan sa kanya ay kailangan talaga niya yung pera kasi nga mahilig siya sa sugal. Hindi lang daw mga Pinoy ang biktima niya. So I'm looking for a kasambahay para sa mama ko sana. And then may nag-message sa akin na interesado siya, nag-inquire. Kaya lang nasa Cagayan daw siya, malayo. So wala daw siyang pamasahe. And then after kong masend yun, nakita ko na lang saan, hindi ko na siya matawagan. Pati mga Chino, may lahing Chinese daw kasi siya at nakakapag-Mandarin. Isa sa mga nabiktima niya ang Chinese na pinangalanan naming Eileen. Pagka-hire daw niya sa suspect noong February 12, naglaho na siya noong February 14. Limas na ang kanyang vault at tinangay ang kanyang sasakyan at 2 pusa. Aabot sa 5 milyong piso ang halaga ng mga nakuha. I feeling that is a very terrible thing because the nanny come my house only one day. How can she alone doing that thing by herself? That is a very professional scammer. Parang inaral niya po kami. Mas magaling po kasi siya sumagot, tapos marami na rin daw po siyang experience talaga. Ang sumbong naman ng isa pang biktima raw niya. Nagpanggap siyang ahente ng lupa at humingi ng perang pang proseso ng mga papeles pero naglaho. Sana wag na niyang gawin uli yun, pero sana talaga mabulok na siya sa kulungan. Iba't ibang mga pangalan at mga ID ang gamit umano ng suspect. Sa kabuuan, mahigit 20 million pesos ang nakuha niya sa mga nabiktima ayon sa pulisya. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng suspect ngunit wala siyang tugon. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Parañaque, bistado ang isang illegal na mini hospital na pinapatakbo sa condo unit ng isang dayuhan. Nagbebenta rin umano siya ng mga direhistradong mga gamot. Yan ang exclusive report ni Nico Wahe. Ito na, ito. Doktor. Pusasa na, okay na. Agad pinusasa ng mga taga-CIDG at Parañaque Police ang target nilang dayuhang si Dr. Lee. Nagbebenta raw siya ng mga gamot na direhistrado sa Food and Drug Administration. Kumuha tayo ng verification at certification sa FDA na itong mga gamot nga na nabili natin nung una ay walang approval at hindi rehistrado sa FDA. At ang condo unit sa Barangay Tambo, Parañaque, kung saan siya naaresto, mini hospital daw. Kita sa video ng operasyon ng CIDG ang mga pasyenteng nagpapagamot sa kanya. May naka-dextrose pa. Put the cellphone down. 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 Heto yung living room ng condo unit na sinalakay ng CIDG dito sa Parañaque City. Ang laman niya, heto, 2 hospital bed at may iba't ibang mga gamot at medical supplies. Dito naman sa kwartong ito, makikita yung mga shelf ng laman ay iba't ibang klase ng gamot at mga medical supply na ayon sa CIDG ay lahat hindi FDA approved.
Ang isang silid namang may hospital bed, sabi ng CIDG, ginagamit daw ng operating room. May mga suction pump, may mga forceps, maraming mga instruments na sa tingin natin ay ginagamit din talaga sa mga medyo critical or medyo sensitive na mga medical operations. So, sa ngayon, alamin pa natin kung talagang ano ang lisensya ng mga to at ito ba ay may kwalifikasyon talagang maging doktor. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 at Medical Act of 1959 ang nagpakilalang doktor at assistant. Ang dalawang pasyenteng naabutang nagpapagamot, diretso sa ospital ayon sa CIDG. Konektado kaya ito sa Pogo? Sagot ng CIDG? Wala tayong ganun pang tinitingnan. Pero ito kasing condominium na to, nakikita natin ito before na bahay ng mga nagtatrabaho or link sa Pogo ng mga personalidad. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa nais mag-apply sa driver ng mga dayuhan, ingat ayon sa mga otoridad. Baka ang pinamamaneho sa inyo may aparatong mala cell tower na sumasagap ng impormasyon sa bawat daraanan. Ginagamit daw yan para mang-scam at mang-espiya. May report si Ian Cruz. Ang sasakyang ito na hinarang ng NBI Special Task Force at Cybercrime Division sa Maynila. Nabistong meron umanong catcher ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI o peking cell tower. Marami na po yung nakatanggap ng mga text mula sa isang akala nila ay lehitimong mga kumpanya o lehitimong mga organisasyon, pero yun po ay nanggagaling dito sa IMSI catcher dahil ang ginagawa po nito kapag nasa isang lugar ito, nahihigop nito yung mga data at yung mga numero at yung mga mensahe doon sa isang cellphone na namalapit sa kanya. Bukod sa pangi-scam, ginagamit din daw ang aparato sa pangi-espiya. Umiikot sila sa mga installation natin, camps, mga government installation, at pagka nadikit sila doon sa lugar na yun, mahihigop nila kung anuman ang information. Kabilang daw sa mga tinarget ang Malacanang, US Embassy at Camp Aguinaldo. Based on our intelligence, merong nakita na pumasok mismo doon. Yung flow ng data, yung incoming at outgoing data from that area, which is Camp Aguinaldo, basically na-intercept nila. Dalawang IMSI catcher ang nakumpiska sa kondo ng mga Chinong sina Ni Chinhui at Zheng Wei sa Malate, Maynila. Si Chinhui ikinanta mismo ng kanyang misis. Why were you arrested? All alive from nose. Bukod sa dalawang Chino, 3 Pinoy na nagmamaneho ng mga sakyang may IMSI catcher ang naaresto rin ng NBI at AFP sa magkahiwalay na operasyon sa Tondo at Malate sa Maynila at sa Bulacan. Inireklamo na sila ng pangi-espiya. Inaalam din ang koneksyon ng mga Chino sa mga naunang inarestong Chinese spies umano. Ayon sa isa sa 3 Pinoy, ang among Chino raw niya ang nagsasabi kung saan sila iikot. 3,000 piso kada araw ang bayad sa pagmamaneho. Hindi ko po alam eh. Hindi naman po sa akin, tinuro lang naman sa akin, mag-drive lang ako, yun lang. Siguro magtanong tayo. Hindi lang naman kasi yung trabaho ang kailangan hanapin, kundi yung protection ng ating seguridad. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginunita ng iba't ibang grupo ang ika-39 na anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Ayon sa ilang eksperto, ang pagdeklara sa EDSA anniversary bilang special working holiday, simpleng paraan para balaktutin o baluktutin ang kasaysayan. Itinanggi yan ng palasyo. May report si Maki Pulido. Hindi pa ipinapanganak noong 1986 sa mga estudyanteng ito, pero kabilang sila sa mga nagpunta sa People Power Monument. Ang EDSA naman po ay hindi kalsada. Ang EDSA ay bawat Pilipino. And yung demokrasya na natatamasa natin ngayon is because of the EDSA. At ang EDSA po ay nagpapanatili sa ating pagkakaisa at dapat ginugunita po natin ito kada taon. Mas marami pa raw sana ang makakapunta kung ginawang non-working holiday ang February 25. Pero ang ilang paaralan at universidad nagsuspinde ng klase o kaya'y nag-online class na lang bilang pakikiisa sa pag-alala ng kasaysayan. Gaya ng De La Salle University na ilang gabi ng dilaw ang ilaw sa harapan. Ang ilang grupo hindi lang paggunita sa diwa ng EDSA ang panawagan. Dati may mga programa pa rito na dinadaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Wala na ito ngayon.
Mula special non-working holiday, ngayon, special working holiday na lamang ang araw na ito, February 25. Para sa ilang mga eksperto, ilang mga hakbang ito para maliitin ang kahalagahan ng 1986 People Power Revolution. Mas magiging open to wider reinterpretation, even distortion of what has been already settled. As far as the law is concerned, the historical record is clear. The dictatorship happened, and as a result, there were human rights violations that occurred. Nag-dispense po ng reparations from the ill-gotten wealth that was sequestered. Ang historical distortion ay maaring mga hulugan din ng impunity, no? Kawalan ng pananagutan nung mga nakaupo sa pwesto sa nakaraan o kasalukuyan man na pwede nilang gawin yung pagtampalasan sa karapatan ng mga mamamayan nang ganun-ganun na lamang. Tugon ng Malacanang, walang tangka ang Pangulo para baguhin ang kasaysayan. Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, no? Any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. Ang ilang miyembro ng pamilya Aquino sa Tarlac City ginunita ang EDSA People Power Revolution. Sabay sa muling pagbubukas ng Aquino Center and Museum matapos ang 2 taong renovation, inilunsad din ang libro tungkol kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagbaba at pagsakay sa EDSA busway, plano ng DOTR na limitahan sa 45 segundo. Pinag-aaralan din ni-extend ang oras ng operasyon ng LRT at MRT. Bunso dito ng mga nakitang issue ng bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon sa pagsakay niya sa EDSA bus carousel kahapon. Zero subsidy sa PhilHealth sa 2025 National Budget kwestiyon sa Korte Suprema ng health reform advocate na si Dr. Tony Liachon. Ipinitisyon niya ang TRO o pagpapahinto sa kawalan ng zero subsidy. Aniel sa Universal Healthcare Act kasama sa General Appropriations Act ang subsidy para sa premium ng mga indirect PhilHealth contributor. Pope Francis critical pa rin pero bahagyang bumuti ang kondisyon. Ayon sa Holy See Press Office, nakapagtrabaho ang Santo Papa kahapon at nagpasalamat sa ipinadalang video message mula sa isang simbahan sa Gaza. Patuloy naman ang kanyang oxygen therapy at pagmamonitor sa kanyang kidney. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. 76 na araw bago ang eleksyon 2025, tuloy-tuloy sa pag-iikot ang ilang senatorial candidates para ibahagi ang kanilang advokasya at plataforma. May report si Tina Panganiban Perez. Sa Zambales, nakipagdialogo si Senadora Amy Marcos sa mango growers. Libreng pabahay ang isinulong ni Manny Pacquiao sa Laguna. Sa Makati, binigyang diin ni Kiko Pangilinan ang paglaban sa disinformation. Sa isang forum, idiniin ni Ariel Querubin ang pagpapalakas ng depensa ng bansa. Doon din isinulong ni Bonifacio Bosita ang kapakanan ng mga motorista at commuter. Habang idiniin doon ni Allen Capuyan ang halaga ng social justice. Nakiisa si Nars Aline Andamo sa panawagang taas sweldo ng health workers sa UST Hospital. Pagpapahalaga sa kasaysayan ng isinulong ni Bam Aquino sa Tarlac City. Sa Bohol, ibinahagi ni Pia Cayetano ang advokasya niya sa sustainable development. Maayos na paggamit ng social media ang panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa Parañaque. Si Mimi Doringo dumalo sa pagtitipon ng mga estudyante ng PUP. Paglaban sa political dynasty ang idiniin ni Luke Espiritu sa Pasig City. Pagprotekta sa demokrasya ang binigyang diin ni Senador Bongo sa pagtitipon sa Pasay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pilot episode ng newest GMA Afternoon Prime series na Mommy Dearest. Pinanood ng mismong cast kasabay ng world premiere nito kahapon. Present ang dalawang ina sa serye na sina Camille Prats at Katrina Halili. Magkapatid, the figure skating world champions na sina Alex at Maya Shibutani. Nasa Pinas para magturo sa Ice Clinic. Kabilang sa tinuruan nila si national team member at sparkle artist Sky Chua at si Pinoy Olympic figure skater Michael Martinez. Dalawang powerful songs ang nirelease ng King of K-pop na si G-Dragon.
Ang drama ballad na tungkol sa vulnerable side niya habang nasa limelight. At ang Too Bad featuring the global hitmaker Anderson .Paak. May special participation din dito ang ESPA member na si Karina. Chris Aquino dumalo sa isang award ceremony. Ito ang kanyang first public appearance sa Pilipinas matapos lumipad pa Amerika noong 2022 para magpagamot dahil sa kanyang iba't ibang autoimmune condition. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. The future is now sa mga ibinidang kotse na pwede nyo ring imaneho sa tubig at himpapawid. Tulad sa Egypt kung saan patok ang river cruise sakay ang jet car. Minamaneho na parang kotse at hugis kotse pa rin pero kayang umandar sa tubig. Halos 1,000 na ang nagawang jet car at naibenta sa ibang bansa sa halagang mahigit sa 1 at hanggang 2 milyong piso. Sa California, USA naman, meron ng flying car. Kaya na niyang mag-overtake paibabaw. Prototype ito ng isang kumpanya. Sa ginawang test, wala umanong nakitang safety issue at ligtas ito para magamit ng mga tao. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.